Ang alamat ng lamok. Noong unang panahon, sagana sa lahat ng bagay ang bayan ng Tungaw. Mataba ang lupang taniman dito at masaya ang mga tao. Subalit isang bagay ang kanilang kahinaan. Marumi sila sa kanilang kapaligiran. Madalas na naglulusak sa dumi ang mga bakuran. Nagkalat ang mga balat ng prutas kung saan-saan. Nanlilimahid ang mga bata sa daan. Isang araw, biglang nawala ang ilang mamamayan. Walang nakakaalam kung saan sila napunta. Habang tumatagal, padami ng padami ang nawawala. Kaya lumapit ang taong bayan sa kanilang makisig na hari upang humingi ng tulong. Magbantay tayo sa bawat sulok ng ating bayan. Wika ng hari. Araw at gabi, nagbantay ang mga kawal at mamamayan. Kahit halos mabulunan sila sa mabahong basura. Hanggang isang gabi, nakita nilang lumitaw ang higanteng si Amok mula sa paanan ng bundok. Agad nitong dinakma ang isang magsasaka at nilulon. Wala nang sasarap pa sa maruruming tao. Wika ng higante. Nanginig ang mga tao sa takot. Wala tayong laban sa higante. Wika ng isang binata. Mabuti pa ilisanin na natin ang Tungaw. Mungkahi ng matatanda. Ngunit mariing tumanggi ang hari. Hindi natin maaaring iwan ang ating bayan. Kailangan nating ipagtanggol ito. Napansin ng hari na natutuwa ang higanteng Amok sa karumihan. Nasasarapan siya sa ating dumi. Linisin natin ang bayan upang siya'y umalis. Nagwalis ang mga babae. Naligo ang mga bata. Naglaba ang mga lalaki. Naging malinis ang buong bayan. Ngunit nang muling lumusob si Amok, hindi siya nasaktan sa mga palason ng kawal. Nilulun niya ang ilan at dinakip ang iba. Wala sa dibdib ang puso ng higante, kaya hindi siya mapatay. Paalala ng isang matanda. Ngunit saan ito naroon? Tanong ng hari. Walang nakasagot. Nag-isip ang hari ng paraan. Isang araw, nagkunwari siyang nahimatay at nagpadaig kay Amok upang mapasama sa mga dinakip. Nang dalhin siya sa kuweba ng higante, nakita niya ang isang batang higante na sasalubong kay Amok. Narito ang pagkain mo, ama. Matuto kang magtipid, marunong nang maglinis at magtago ang mga taong marurumi. Nang umalis si Amok, biglang bumangon ang hari at tinutukan ng espada ang batang higante. Sabihin mo sa akin, nasaan ang puso ng iyong ama? Sigaw niya. Nasa ilong! Ang puso niya! Nanginginig na sagot ng bata. Agad pinalaya ng hari ang mga bihag at binalikan ang higanteng Amok sa bayan. Umakyat siya sa puno at tinaga ang higante sa ilong. Napasigaw ito sa sakit at bumagsak. Pinagtulungan ng taong bayan na itali si Amok at ang anak nito. Dinala nila sa tambak ng basura ang mag-ama at sinunog. Habang nagliliyab, nagwika si Amok. Hindi daw sila mapapatay hanggat marumi ang paligid. Babalik sila at sisipsipin ang dugo ng mga tao. Natupok ang mag-ama at itinapon ng mga tao ang kanilang abo sa ilog. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang gabi, lumitaw mula sa maruming ilog ang maliit na insektong naninipsip ng dugo. Naalala ng mga matatanda ang babala ni Amok. Nilinis ng mga taga-Tungaw ang kanilang ilog. Dumalang ang mga insektong sumisipsip ng dugo at mula noon, tinawag ng mga tao ang mga maliliit na nilalang na iyon na lamok.
Thank you for watching. Please subscribe.